Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noise. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa politika ng ating bansa, especially yung sa impeachment at sa tawag dyan, confidential funds. So syempre, since parang nakakalimutan nila kasi ito na parang ano daw yung basihan ng confidential funds, diba? So ipapakita natin to sa kanila or ipapaalala natin to sa kanila kasi baka nagka-amnesia sila, diba? So ang videong to ay mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na OMG, pinakita na umamin na si Attorney Zulaika. 3 pangalan ng nagnakaw kumuha sa VAG ng Confi Fund o Confidential Fund. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, syempre, complete nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ba magatang video ito? OMG, pinakita na umamin na si Attorney Zulaika. 3 pangalan ng nagnakaw kumuha sa VAG ng Confi Fund. Like, comment, share, subscribe. Start. Kakilala ang 3 tao. Paalala natin to sa kanila. Nakakalimutan nila eh. Wala daw basihan yung Confi Fund eh. Ano to? Diba? Ano to? Quits na lang? Bonus na lang? Magkakakilala ang 3 tao na tanging may hawak ng confidential funds, both ng Office of the Vice President, DepEd. Tama po ba? Yes, Your Honor. Paano kami mapapaniwala na ang special order authorizing someone to handle and disperse hundreds of millions of pesos Grabe. did not go through you, ma'am? Either you're stupid, ma'am, or you're lying. Sorry. I mean, Stupid or lying. So, ano yun? Pwedeng both. sorry, nadadala lang ako. Kasi ganito yun, ma'am, Mr. Chair. If it's not coming from you, where is it coming from? Sobrang confidential naman ng funds na yan, ma'am. Pati designation, confidential din. Yun Tao lang. lamang, Mr. Chair. Yan yung pinaka-inaano ko talaga dito, men. Kasi yung mga DDS kasi, men, nag-stick sila sa word na confidential fund. So, parang okay lang daw na hindi ipaliwanag ni BP Sara yung confidential funds kasi confidential nga daw. Eh kaso nakitaan kayo ng butas eh. Ano ba naman at ipapaalam nyo rin sa taong bayan, di ba, kung ano talaga yung nangyari. Di ba? So ano yun, mas pipiliin nyo pa na pangatawanan yung confidential funds over sa linisin yung pangalan nyo. Or sadyang wala na talaga yung pera kaya nag-i-stick na lang kayo sa confidential funds. Kasi kung hindi nyo naman na-magic yung confidential funds, for sure, ipapakita nyo naman sa publiko yan or may mai-explain kayo, diba? So, yan. 3 tao lamang na magkakakilala, magkakaibigan, magkakapamilya ang magkaroon ng kontrol sa halos kalahating bilyong pera ng bayan. Grabe. Ninakaw ba ang confidential funds? Sino po ang nagnakaw ng pera ng bayan? Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, abogada ni VP Sara Duterte. Umamin matapos tumistigo sa House, 3 tao pangalan nagnakaw sa confidential fund. Nabulgar na ang Vice President. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nahuli na si Attorney Lopez Zulaika. Na-corner na siya ng House of Representatives. Pinakita na kasi ang mga resibong siya lang ang pumitirma sa mga kinuhang confidential fund ni Vice Tapos kapag mahuli na, sakit-sakita na, anak ng teteng, no? President. Pero 3 tao lang ang pwedeng alam nilang magnakaw sa Confi Fund. Napaamin si Attorney Zulaika Lopez. Tara panoorin natin. Thank you. The Chair would like to recognize the Honorable Jude Casidre. Maraming salamat, Mr. Chair. Nais ko po magtanong ulit kay Attorney Lopez. Attorney Lopez, kumusta po kayo? My back hurts, Your Honor. May katanungan lang po ako, Mr. Chair, Attorney Lopez. Back hurts, di pwedeng stress. Una po, tanong po ito kanina ni Kong ako, pero ulitin ko lang po for the record. Personal niyo pong kakilala si Gina Costa. Personal? Yes, Your Honor. Matagal niyo na po ba siyang kakilala? Kakilala ko po siya dahil she also was with the city government of Davao. Sa anong kapasidad po siya konektado sa city government of Davao? She was with the city budget office, I understand, Your Honor. At that time, you were city administrator. Matagal niyo na po ba siyang kakilala? Professionally, yes, Your Honor, matagal. So, sa tingin niyo po, pagkakalam niyo po, paano kaya napili si Ginang Acosta bilang STO? Kasi I'm sure there must be a reason for you to have chosen her from Davao LGU and bring her to the Office of the Vice President. I think sa track record ng mga ganito ba, kursonadang dumekpat ng pera. Your Honor, I did not choose her as SDO. I mean, to your knowledge, why was she chosen?
I'm sure it was intimated po sa inyo bilang Chief of Staff, having supervision. No, Your Honor, it was not at all intimated. So it was not your decision to choose her as SDO. I was not the one, Your Honor, for the record, to designate Ms. Acosta. Were you ever consulted or asked whether she is the best person to be selected as designated as SDO? No, Your Honor. Meron yan, di ba? Parang recommendation ba? Na parang i-recommend ko to, ano din to, matinik din to. Di ba? Kasi ikaw men, especially ganyan, usaping pera ng taong bayan, hindi ka rin basta-basta magtitiwala ng tao, ano? Na parang, wait lang, i-check ko muna tong kung parihab kami ng layunin. Di ba? For my record ba to ng mga dekwat-dekwat? Kasi kung mabait yan or makabayan yan, magkakagulo talaga kayo. Kaya since matagumpay nyo ngang nakuha yung confidential funds, edi pare-parehas kayo ng mga layunin, parehas kayo ng goal. Diba? Honor, I was not consulted. Whose decision was it to make her SDO? The person who the designating officer was the head of agency, Your Honor. In this case, is the Vice President, correct? Yes, Your Honor. So are you saying for the record that it was the Vice President who personally chose Gina Acosta to be the Special Disbursing Officer for the confidential funds in the Office of the Vice President? Yes or no? Yes, Your Yes. Honor. That was the diba? designation. Naalala, Inamin na. So malinaw yon. Tandaan natin yan kasi baka mag-iba na naman yan mamaya eh. niyo po ba anong plantilla position ni Gina Acosta? For the moment, let me confer with her. Okay. Your Honor, Ms. Acosta is Vice Presidential Officer, Staff Officer 6. Okay. Salary grade? Mr. Chair? Salary grade 24. Sa iyong pagkakakilala, meron bang 24? experience o qualification si Ginang Acosta para maging SDO ng DPU? Sakasali lang to give us, you're the closest to the Vice President in the room right now. So just to have an understanding of whether the Vice President saw something in Gina Acosta for her to be qualified as SDO. Your Honor, I cannot answer for the Vice President. But do you think, that's why I'm asking, sa inyong pagkakaalam, sa inyong pagkakakilala sa kanya, meron bang experience o qualification si Ginang Acosta na sa tingin niyo po, dapat sa kanya maging SDO? I'm sure as head of office, I mean as Chief of Staff. I can only answer, Your Honor, for the functions that she does for the Office of the Chief of Staff, not as SDO. So you never had any Well, karapatan din naman niya yun. Diba? Kasi di naman din tama kung siya mismo yung magbigay ng, diba, ng pananaw ukol dyan. Kasi tama nga naman na yung Vice President lang yung sumagot dyan. Okay. So, pagbigyan natin. control over her as SDO? None, Your Honor. Eto po, dati ho kayong city administrator. That's- When you were city administrator, may confidential funds din po ang city government of Davao. Yes, That Your is on Honor. record, di ba? Yes, that was Okay. presented also a while ago. Para A while ma-refresh ago. ang memory ng ating mga miyembro ng komite at ng taong bayan, ano po bang SDO? Anong qualifications ng SDO po, ma'am? Sa inyong pagkakaalam po. Your Honor, I have no idea what are the qualifications, but maybe the finance cluster because Can we ask the Treasury to give us the Mr. Chair? Just to refresh our memory or our understanding. Attorney Sanchez. Attorney Sanchez. Dapat talaga magka-refresh ng memory yan kasi yung iba na nandyan is biglang nagkaka-amnesia. Would you know? Mr. Chair, based on the circular, wala pong specific qualifications na indicated. But based also on the circular, there are duties to be performed by the SDO. So the SDO to be appointed should be able to have the qualifications to perform the duties indicated in the circular. At kasama po dito, attorney, yung tinatawag nating trust and confidence. Yes, Mr. Chair, that is not, although that is not indicated in the circular. In practice, it is. Yes, Mr. Chair. But would you also understand that trust and confidence, would you also agree that trust and confidence need to be balanced with accountability and, of course, the competence to be able to carry out the function? Yes, Mr. Chair. Dito, pangalawang tanong po, balik ako kay Attorney Lopez. Kilala niyo po ba si Edward Farda? Kilala ko po, Your Honor. Matagal niyo to po ba siya kakilala? Hindi po. Paano niyo po siya nakilala? I only know Mr. Fajarda as the spouse of Attorney Sunshine Fajarda. Sunshine. May alam po ba kayo kung paano napili si Edward Fajarda bilang SDO? Hindi, I have no personal knowledge, Your Honor. So hindi Do you think guys yung mga Dutertes, meron kaya silang mga listahan kung sino yung mga i-recruit nila? Kasi gaya nun si Garma, 'di ba, na parang parang self-pick din.
self pick. So parang ganun din ba yung Ruya Garma na yun? Nyo alam kung paano pinipili ang tao, pero alam nyo po kung paano tinatanggal ang tao sa Office of the Secretary ng Department of Education? Your Honor, as explained early on this afternoon, that was a task that was given to me by the Vice President, who was then the Secretary of Education. So would you confirm that there are specific tasks that were given to you, including dismissing officials of the Department of Education for the Vice President, even if you were not connected in any way with the Department of Education? Yes, Your Honor, that has happened. So hindi nyo rin alam kung ano ang plantilla position ni Edward Farda? Hindi po. Hindi nyo rin alam kung may qualifications pa or meron bang experience si Edward Farda para maging SDO? Yun lang. Hindi po. I have no knowledge. Alam mo, Mr. Chair, ang bilis magtiwala ng Office of the Vice President, ilang milyon, pero hindi kakilala. Tama naman. Nakakapanduda naman talaga, di ba? Ano ba yan? I think meron silang underground recruitment. Or ano ba? Ito na lang, Parang siguro ganun. kakilala nyo po Atty. Lopez. Kilala nyo po ba si Shine Farda? At Attorney Sunshine Fajarda, yes. Matagal nyo po ba siyang kakilala? Attorney Sunshine is also one of the... Oo, matagal ko na po siyang kilala. Empleyado po siya din ng local government. Sa pagkakaalam nyo po, at based sa dahil matagal na magkakilala, malapit po ba sa isang personal na rason, for personal reasons, si Attorney Shine sa head of agency, sa pangalawang Pangulo? I cannot comment on their personal relationship, but professionally, yes, Your Honor. I think their proximity because of the work that Attorney Sunshine does. Alam nyo ko, ang tinitignan ko po dito, Attorney Lopez, kanina nyo po sinasabi na compartmentalized madalas ang instructions ng pangalawang Pangulo. Tama po ba? Tama. Kanina, mula kahapon, kanina nakita ko sa social media, merong mga kumakalat na screenshots na di umano, humihingi si Edward Farda ng mga personal bank account ng mga division superintendents. Ewan ko kung nakita nyo na. Allegedly, para may ipapadala silang pera sa kanila. Hindi ko verified. Nakita ko lang nandun yung pangalan niya, nandun yung discussion. Saka sakali lang, may alam po ba kayo dito? Wala po, Your Honor. I am not aware of that. Is that a text? Chat group discussion. No, Your Honor, I'm not aware. May GC pa talaga, no? Ewan ko ba sa mga to hindi nag-iingat sa mga ganyang bagay. Sa tingin nyo po, sa inyong pagkakakilala, si Edward man or si Sunshine Fajarda gagawin ang naturang instruction na magbigay ng instruction sa mga division superintendents? Your Honor, I have no personal knowledge as regards that. Ay, hindi ko po nakatrabaho si Mr. Fajarda. Pero ano po ang posisyon niya ni Mr. Fajarda at the moment? Ano po ang designation niya ni Mr. Fajarda, Mr. Chair? Nagtatanong pa siya, Sir, anong isasagot ko dito, Sir? Maybe you can have Director Lin confirm this na. Sir, a moment. Hindi ba silang dalawa ngayon ulit ay mula sa Department of Education nandun ulit sa nilipat sa Office of the Vice President? Tama po ba? Yes, Your Honor. So hindi nyo masasabi dapat na hindi nyo nakatrabaho ang dalawa kasi ito po ang Chief of Staff ng... Si Attorney Sunshine, Your Honor, is one of our directors. Okay. But Mr. Fajarda has no direct deal with my office, Your Honor. So hindi ko pa siya literally nakakatrabaho. Talaga Noted on po. that answer. GSP. Nung mga naunang pagdinig, Attorney Lopez, ngayon po, ibabalik ko lang po yung mga sagot po ninyo. Na-confirm po ninyo, nakilala nyo si Gina Acosta, tama po ba? Yes. Kilala nyo si Sunshine Yes. Fajarda, Superstar siguro yung si Gina Acosta, no? no? Fajarda. Fajarda, si Edward Farda. Yes. Magkakakilala ang tatlong tao Fajarda. na tanging may hawak ng confidential funds both ng Office of the Vice President at ng DepEd. Tama po ba? Yes, Your Honor. So ulitin ko lang para sa kalinawan ng lahat. Kino-confirm nyo na magkakakilala itong tatlong tao na may control or discretion sa disbursement ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Your Honor, Mr. Chair, given that we are all working in the same office, it is safe to assume, Your Honor, na magkakakilala na po sila. But would you also confirm na magkakakilala sila even before when they were assigned or they were employed by either the Office of the Vice President or the Department of Education? I cannot confirm that, Your Honor. Pero sinabi niyo pa lang po, ma'am, na kanina na pareho silang nagtrabaho sa
Nalilito na siya. Yan talaga yung mahirap kapag i-course examine ka. No? So kita nyo naman men, kahit abogada siya, na ano pa rin talaga siya, nahuhuli pa rin talaga siya. Kasi meron din talagang mga tao men na magaling sa mga ganyan, yung mga cross-examine. Like nililito nila yung ano, like for example, ikaw, wala ka talagang intention na sabihin yung katotohanan. Pwede ka nilang daliin sa ano mga pa-simple question. 'Di ba? Hanggang sa ganyan, nabibitag ka na pala. City Government of Davao. Yes, Your Honor. Si Sunshine at saka si Ma'am Gina, siguro at one point nagkita kasi galing po sila sa Davao. At malamang naman siguro magkakilala si Sunshine at si Edward kasi magkatawa po sila. Opo. Okay. Pero as regards Gina and Mr. Edward, I'm not sure. But Gina and Sunshine, Attorney Sunshine, At ang yes. pang-apat na tao na nakakakilala sa kanilang tatlo, kayo po, di po ba? Yes, kilala ko po sila. Maliban po din sa Vice Presidente po. Tama po ba? Yes, Your Honor. Masasabi ba natin na kasi hindi ho birong halaga yung pinag-uusapan natin sa Tama. disbursement ng confidential funds. At kahit po kayo, inamin nyo po at paulit-ulit yung sinasabi na kayo po ay walang alam sa detalye ng disbursement. Tama po ba? That is correct, Your Honor. So ibig sabihin kung ano mang instruction sa disbursement, Do you think naniniwala kayo doon na wala siyang alam doon sa disbursement? Comment nga kayo sa baba. So itong si Attorney Zuleika ba? na binigay sa dalawang STO ay nanggaling lamang sa pangalawang Pangulo. Tama po ba? Your Honor, I have no personal knowledge kung saan galing yung kanilang instruction. So ibig sabihin, kasi ganito yun ma'am Mr. Chair. If it's not coming from you, where is it coming from? Hala. Your Honor, I can only answer for myself. It is not coming But from you were chief of staff, ma'am. I was a chief of staff. Di ba? Lahat ng nangyayari, hindi pwedeng, minsan niya, ikaw pag nag-i-initial, lahat ng pipirma ng principal. Tama. Di ba? And I'd like to believe, because the designation of a special disbursing officer requires the payment of fidelity bonds, procedurally, such designation should have come under your supervision. Tama po ba, ma'am? No, or the matter of fidelity bond, I think it went through the finance cluster. But of course, who would have endorsed it to them? You mean si Finance Cluster, ginawa lang nila on their own volition? Tama. I did not endorse the bonded officers. Parang ikaw yung ikaw yung medyo mataas. Tapos biglang wala ka ng alam. 'Di ba? Your Honor. No, what I'm saying is, gagawin lang ba yon ng Finance Cluster even without your permission, without your endorsement, na ito ang gagawin nating supervising disbursement officer? So ang nagdesisyon lang nun, nakunan sila ng fidelity band, ang Finance Cluster lang? Your Honor, as stated earlier, I was not the one who designated them as SDO. So these are documents. So sino pang nag-designate sa kanilang SDO ulit, ma'am? The head of agency, Your Honor. So, okay. Attorney Sanchez, kinausap ka ba ni VP Sara na ayusin yung fidelity band ni Nako. ni Miss Acosta? Mr. Chair, can I respond? Yes. Tony Sanchez. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, whenever there is a special order designating special disbursing officers in the Office of the Vice President, it is incumbent upon the Finance Cluster. Ito din ba si Attorney Rosalane Sanchez? Do you think may kinalaman din siya dyan or wala? Commentin kayo sa baba. Well, based lang sa niya, sa kutob niya. Kasi syempre, under investigation pa rin kasi siya So, wala lang, opinion lang, To arrange and to obtain the fidelity bond, Mr. Chair. So we relied on the issued special order designating Ms. Acosta as the special disbursing officer. So sino po, Attorney Sanchez, Mr. Chair, ang nagpadala ng special order sa inyo? Mr. Chair, it was released through the Central Records Unit, Mr. Chair. Naka-number na siya as a special order. So we took that as it triggered the for our division, for the accounting division to process the fidelity bonding, Mr. Chair. Ibig sabihin, Attorney Sanchez, you just processed it on the presumption that it went through the regular channels. Yes, Mr. Chair, because it was through our Central Records Unit, Mr. And Chair. based on your Tapos ganyan kalaking pera, di ba? Ano yun, walang pagdududa, ganun. knowledge, based on your experience, such records, such documents would have been released only after approval by the Office of the Vice President or the Vice President herself. Yes, Mr. Chair. In that case, the administrative head of the Office of the Vice President is the Chief of Staff, di ba? Administrative. I am the Director for Total na. Administrative Service, Mr. Chair. But what I mean is, who do you report to? The Assistant Chief of Staff, Mr. Chair. Where do the Chief of Staff report to? The Deputy Assistant Chief of Staff. The Chief of Staff, Mr. Chair. Ultimately, if you follow procedure, all documents released and signed upon by the Vice President Zulika.
in ordinary course of things, should have been cleared by the Chief of Staff. Di po ba? Ah, I have no takot siyang sabihin eh. Kasi parang maituturo si Zuleika, di ba? knowledge on that matter. If all the documents are for Magaling din si Sir. Mr. Chair. Ibig sabihin, si VP Sara mismo ang nagbibigay, si VP Sara mismo ang nagpapadala ng mga special orders. Mr. Chair, there are other administrative officers in the office of the Vice President. But who proper. presents it for the signature of the Vice President? I'm not. Attorney Lopez, who presents documents for the signature of the Vice President? That particular document, Your Honor, it was not from the Office of the Chief of Staff. That designating, Buti nga magkatabi sila eh. You know, pwede silang mag-anuhan ba na, ano ba? Siguro kapag hindi sila magkatabi. Parang magkakaiba yung mga sagot nila. or that Maybe. designating memo. But I'm asking another question, ma'am. Yes. Who presents documents for signature of the Vice President? The Office of the Chief of Staff, Your Honor, we prepare it. Correct. In Diba? some cases, correct. So for this particular confidential fund, designation of SDO for confidential fund, hindi ho dumaan sa inyo. Hindi po, Your Honor. I will repeat it because you're under oath, ma'am. Yes. For the record. Tama, niwala kayo na yung sa confidential funds talaga saka na hindi dumaan sa kanya. Or ano ba? Ayaw ng ano. Kasi mahirap kasing mahirap na sabihin na may ano nga siya sa confidential funds. Kasi ano na yan, parang yung string niyan, yung tali niyan, mahuhugot na ba? So parang iniintay na lang ni Sir kung kailan mo hahawakan yung tali. Kapag mahahawakan mo na yung tali, wala na. Gaganunin na lang yan. So marami nang makikita. So I think naging maingat sila sa part na yan. You did not present the document for the signature of the Vice President. Yes, Your Honor. You did not prepare the document designating the SDO of the Office of the Vice Mga President. ganun eh. No, Your Honor, I did not. Have you subpoenaed, Mr. Chair, the copy of the special order? Because it should contain the initial underneath the signature. Because if we have not, I would like to move that we request for a Tapos yan copy of the special order. Because otherwise, Di ba? Pwede pa siya magtanong sa katabi niya, which is yung si Sanchez. Mr. Chair, I would be worried that somebody would be given the authority to disperse hundreds of millions of pesos Tama. and not have to go through ordinary processes. Kahit Tapos chief of staff pa siya. So nakakapanduda talaga. Di ba? Pero na lang siguro kung wala talaga siyang kaalam-alam, ano din yun, parang maki-question din yung position mo as, ano ba, pabaya ka pala? Pabaya ka palang chief of staff eh, kasi nakakalusot yung mga ganitong bagay or hindi, wala ka man lang alam sa mga ganitong bagay. Di ba? So if ever totoo talaga na wala talaga siyang kaalam-alam, grabe naman yung ganon. Di ba? Nalulusutan siya ng mga ganito. Naging chief pa siya. na travel order, kailangan initialan ng Chief of Staff eh. Travel order lang yun. Your Honor, may I answer? Please, Attorney Mr. Chair, Lopez. Mr. Chair, yes. As mentioned, the matter of travel orders, there are only certain travel orders that I sign because there's a delegation of authority But in our nonetheless, office. Madam Attorney Lopez, nonetheless, those delegation has been arranged with your agreement or with at least with your facilitation. Yes. So you cannot claim that delegation is proper here, di ba? Kasi ultimately, even the act of delegating has to be discussed with you. Tama po ba? And there was a discussion, I'm sorry, Your Honor, just for point of clarification. We are referring to the delegation of authority as regards travel issuances? Or are we referring to... Na ordinary documents, ma'am, that require the signature of, like we're just using an example, the travel... kasi kung ang travel authority nga, kailangan ng knowledge, Tama. is issued with the knowledge of the Chief of Staff, paano mo kami mapapaniwala na ang special order authorizing someone to handle and disburse hundreds of millions of pesos Boom. did not... Nahuli. Ang tanong, paano mo ngayon ilulusot yan? Tama nga naman, yung sa travel nga lang is dadaan pa sa'yo tapos kapag million pera na, hindi na. Or ano yun, parang yung pera na yun, backdoor yun. Parang mga ano ba guys, parang mga fixer type ba na imbis na dumaan ka sa tamang proseso para walang matrace dun sa backdoor. Diba? So, do you think may ganong nangyayari dyan? Kaya parang yung sa travel, merong si Zuleika doon, pero sa confidential funds, million, wala na. go through you, ma'am. Either you're stupid, ma'am, or you're lying.
Boom. Sorry. Nadadala lang ako. Di ba? Kasi Natawa na may lang chief of siya. staff ako eh. Lahat to ng dinadaan, pipirmahan, kasi either ang principal ko ang kulong o ako ang kulong. Kasi ako ang mag-i-initial eh. Tama. And we're not talking about as an ordinary designation. This is SDO. This is an SDO designation, and now we've come to know that they use almost 500 million pesos. Mahirap yan. Your Honor, respectfully, that was not a document that was prepared by my office. Sobrang confidential naman ng funds na yan, ma'am. Pati designation, confidential din. Tama. As mentioned earlier, Your Honor, ang my task really as the Chief of Staff, I think sila lang naman yung ano dyan eh. I think sila lang yung nag-i-enforce niyan. Na, super confidential natin to. Diba? Kasi sila yung nasa power eh. Pero, ang ano talaga niyan, men, kapag especially usaping taong bayan wala nang confidential fund sa taong bayan. Siguro nung hindi kayo nabuko, considered pa yun as, sige, pwede na yun. Hindi kayo nabuko eh. Pero ngayon na nakitaan kayo ng butas, need yung ipakita lahat yan kung anong mga nangyayari dyan, anong mga resibo na dapat pakita ng taong bayan. Diba? Kung wala talaga kayong tinatagong mga kabulastugan dyan, ikaso yung pera wala na eh. Diba? Napiatos na eh. Napiatos. as Undersecretary, was to handle all the socio-economic programs of the office. It's a day-to-day operations thing, oversight of all the divisions, the employees of the OVP, Your Honor. But it is also not the case that when you're chief of staff, even if you would handle ordinary administrative, as you mentioned, you also have to understand the point and direction of all these administrative decisions, di ba? Your Honor, ang sinasabi ko naman lang po is that that particular document, the designation was not prepared by the Office of the Chief of Staff, did not go through me. So I really have no information as regards that. Alam na nga namin na hindi dumaan sa'yo. Ang tanong, bakit hindi dumaan sa'yo? Doon nga nagdududa si Sir, diba? Doon ang kaduda-duda na part. Diba? Kasi yun nga, yung travel nga, dumadaan sa'yo. Itong mga milyon-milyon, bakit hindi dumaan sa'yo? At ang tanong pa dyan, talaga bang hindi dumaan sa'yo? Di ba? Or baka deny mo lang. So, yan yung reason kung bakit tinatanong ni Sir. Anyway, sorry kanina, Yun Attorney lang. Lopez, so, medyo nadala lang ako, pero ito na No lang. need for name calling sana, sir. Sa tingin niyo po, My request. ang tatlong individual na to, na mention kanina, Attorney Lopez, si Fajarda, si Sunshine, si Edward, at si Gina Acosta. Kikilos ba ng mga to? Kasi sabi mo walang instruction from you. Sa inyong pagkakakilala sa kanila, kikilos ba sila? Gagawa ba sila ng kahit anong hakbang na walang instruction mula sa inyo o sa pangalawang Pangulo? I can only answer for Ms. Gina Acosta, Your Honor, because she is under the Office of the Chief of Staff doing certain tasks. Well, she worked without the Vice President's instructions. As regards, Tanggi. I cannot say, Your Honor, because I am really... Okay, I will qualify I will revise the question. Should she act without the, kasi wala ka naman eh, out of the picture ka. In your estimation as Chief of Staff, should she act without the instruction of the Vice President? Yun, Kasi sa kung ganang hindi na ka tanong. rin kasama, baka si Gina Pardo talaga ang nagtago nung nag-disburse lang, kanya lang, di ba? Your Honor, given that she was designated as an SDO, she will get her instructions from the one who designated her as a SDO. Okay. Hindi ko ako abogado ma'am, pero ang sagot niyo po, abogado talaga, ano? Ito na lang. Tama naman. Di ba? Maingat talaga siya. Sobrang maingat kaya. Pero yung nakaraan nating reaction, hindi siya nakalusot eh. Napiga talaga siya ng gusto. Kikilos pa, gagalaw ba, si Ginang Acosta, dapat bang gumalaw o kumilos o magdesisyon si Ginang Acosta na walang pahintulot o instructions mula sa pangalawang Pangulo? Hindi po. Tama. Salamat Hindi po naman for that pala. answer. Pwede ba nating masabi, ma'am, na dahil matagal nang magkakakilala itong tatlong tao, magkilala din ninyong kayo, kilala din ni Vice President, pwede ba nating masabi na sa usapin ng confidential funds, the act of one is the act of all? Your Honor, Pwede. as I mentioned, I can only answer for myself. No, I am not privy to anything. Hindi niya sasagutin yan kasi damay siya eh. Matalino din talaga.
as regards the disbursement, I think kaya pinili to ni BP Sara kasi medyo tawag dyan, tumatanggi din. utilization of the confidential funds. Ma'am, kung hindi po kayo privy sa utilization ng confidential funds, paano nyo po ma-establish yung boundaries ng liquidation at kayo pa po ang nagsulat sa Commission on Audit tungkol dito? Tama. As I mentioned earlier, Your Honor, these were documents and attachments presented and prepared by Mr. Lemuel Ortonio. Ma'am, as a lawyer and as a chief of staff of the Vice President, hindi ba sa tingin ninyo, in your judgment, etong mga arrangements na to na medyo sabihin na lang natin unorthodox, no? Ito ang nagresulta ng kakulangan po ng transparency sa paggamit at pag-disburse ng confidential funds. Tama. In your judgment, ma'am, you know, you're not the only agency that has confidential funds. And we did not see these problems in other agencies. But Which is ito yung pinananawagan, 'di ba? ng mga DDS na parang, uy, hindi lang naman si BP Sara yung may confidential funds. Marami din namang iba dyan. Bakit hindi nyo imbestigahan? Men, ang problema kasi kay BP Sara, nandyan na yung mga ebidensya. Diba? So, yan talaga yung pagpupukusan. Then, I think isusunod na yung iba din. Diba? Kasi magkakaroon nga ng balasahan. Tapos ngayon, ang gusto nyo, since itong kay BP Sara, nakita na gusto nyo laktawan. Napaka-demanding nyo naman. Akala ko ba ayaw nyo sa diktador, pero kapag ganito mga usapin, kapag naiipit kayo, which is kasalanan nyo din naman, nagdidikta kayo na wag nyo nang pagpukusan yung kay BP Sara. Doon hanapin nyo yung iba na may mga confidential funds. Dapat nga mas pagpukusan yan kasi Office of the Vice President. Diba? Pangalawang mataas na pwesto sa bansa. Dapat pagpukusan talaga yan. Diba? Alam nga namang bigla silang mag-down pa doon sa ibang mga tao. Ng tepeng, can you at least acknowledge that all this trying to find ways of compartmentalizing, of skirting procedure, have contributed to, at least na lang ma'am, to that impression that there is a lack of transparency in the disbursement of confidential funds, that you could have done better in the use of confidential funds? Your Honor, Mr. Chair, that is the case and the situation in the Office of the Vice President, Your Honor. There are things that I am not privy to. It is compartmentalized kind of tasking. I was only really confined to my tasks, Talaga ba? which I mentioned earlier, Your Honor, which is really running the operation site Naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni attorney? Comment down below. of the Office of the Vice President, ensuring that our programs are institutionalized, it is implemented across the country. Yun po yung ang main task ko. Did I was any of not your- really given information. I was not made privy to that. For the record lang, Attorney Lopez, did any of your programs, projects that you implemented, any of these projects, were these funded by the confidential funds? For the record. Nako. Your Honor, no. There is a budget allotted for our Klaro socio-economic yun, mama. programs. So, lahat yun, walang serbisyo sa bayan. Walang serbisyo, walang social service na napondohan galing sa 600 billion or 500 billion ba, o 500 million ba, na na-assign sa confidential funds. None, Your Honor, because all our projects have allotted Ang tanong, nasa na talaga yung perang yun? Nasa bulsa na kaya yun? all our socio-economic programs have different allotments Correct. in the budget. Kasi regular item yon sa office, di ba? So itong 600 million or 500 million in the case of the OBP were for items that were never part of assistance programs, nothing to do with helping the people. Tama po ba? Helping the crocs na lang. Helping the alligators, the buayas. None, Your Honor, for regular programs. Thank you for that clarification, Attorney Lopez. Mr. Chair, kanina pa sinasabi pa ulit-ulit ni Attorney Lopez na compartmentalized ang trabaho ng Office of the Vice President at mga nasabing tao na pinangalanan natin. Hindi niya alam ang detalye ng disbursement ng mga confidential funds. Ngunit hindi natin makakaila na merong klarong koneksyon ang mga katauhan na in charge sa paggamit at pag-disburse ng confidential funds Tama. na posibleng maging rason o dahilan ng kakulangan ng accountability sa usaping ito. 3 tao lamang, Mr. Chair. Acosta. 3 tao lamang na magkakakilala, magkakaibigan, magkakapamilya ang magkaroon ng kontrol sa halos kalahating bilyong pera ng bayan. Ulitin ko lang, Grabe, so 600 million divided by 3, 200 million din yung mga loko, men. Grabe, Easy money nga naman.
Ho, Mr. Chair, para mag-seek in po sa ating mga resource person at mga members ng committee. Hinayaan, pinahintulutan, at itinalaga ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang tatlong tao lamang na magkakakilala, magkakaibigan, at magkakapamilya ang Pangalanan. kontrol sa pondong ating tinitignan. Mr. Chair, mula pa sa simula, Pangalanan na yan. linaw na ang layunin ng investigasyong ito. Alamin ang katotohanan sa likod ng questionable confidential funds na inilaan para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at sa kagawaran ng edukasyon. Maraming katanungan ang bumabalot sa Kaso lang ang mga DDS, gusto nilang ipatigil to. Bakit daw pinagpupukusan si VP Sara? Bakit daw hindi imbestigahan yung iba na meron ding mga confidential funds? Yun yung gusto nila eh. Mga demanding masyado, di ba? Ano yan? Meron ng ebidensya, biglang iiwan. Uy, may mga ebidensya kay VP Sara. Sige, dyan na lang. Dyan na lang yan. Balikan na lang natin yan. Maghahanap pa tayo ng iba na may mga problema sa confidential funds. Anak ng teteng gustong laktawan na, demanding masyado. isyong ito. Tama ba na bigyan ng confidential funds ang mga tanggapan nito? Tama ba na ang pinaglaanan sa pondong ito? Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang tanong, nagamit ba sa tama ang pera ng bayan? Hindi po makakaila na ito po ay isang inquiry in aid of legislation. At kailangan masagot ang mga critical na katanungan. Sino, paano, at para saan maaaring gamitin ang confidential funds? Subalit sa halip na malinawagan, mas dumami pa ang ating mga agam-agam. Bakit tila magkakaiba ang mga pahayag ng iba't ibang ahensya tungkol sa paggamit ng confidential funds, lalong-lalo na sa Youth Leadership Summit? Bakit hinayaan ng Commission ng Audit na tanggapin ang mga questionable dokumento para sa liquidation ng pondo? At higit sa lahat, ito ang I think possible din yun, Hana, yung tatlo lang talaga yung nakakaalam. Ano yun, parang para masolo nila, para, malaki yung hatian. Di ba? Na parang, I think, binakdoor talaga nila yan eh. tanong ng bayan, Kulang sino naman. nga ba si Mary Rose Piatos? Ala, Mary Grace Piatos. sino ba kasi yung piatos na yan na? Masarap yung piatos, min. I think talaga nung ginawa nila yan, pinaggagawa nila yan, kumakain lang sila ng piatos. So parang random lang ba na, uy, ano bang ilalagay natin pangalan dito, ma'am? Mahirap na baka matrace kami. Diba? So aware din sila na pwede talagang mabuklat yan. Diba? Kaya nga naglagay sila ng alias, diba? Alias na, hindi man lang matagpuan sa PCE na wala namang pagkakakilanlan talaga. Wala naman talagang tao na Mary Grace Piatos, diba? So I think, na nila yan eh. Tawag dyan, na-anticipate na nila yan na mabubuko nga sila. Pero hindi sa ganitong paraan na sila lang din pala yung mananagot, di ba? Medyo hilaw. Ang mga tanong na ito ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang bawat isa ay naglalatag ng mas malalim na isyu. Tama. Naaayon ba talaga sa batas ang paggamit ng confidential funds? At kung hindi, ninakaw ba ang confidential funds? Nako. Sa isang nakaraang pagdinig, Kayo, do you think? Parang gano'n na nga. sinabi ni Atty. Mike Poa, mismong dating Chief of Staff at napagsalita ng dalawang Pangulo, na 3 tao lamang ang may kabatiran kung paano ginamit ang confidential funds. Grabe. Ang mga Special Disbursement Officers, sila Gina Acosta ng OVP, Edward Pajarda ng DepEd, si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff, at syempre ang mismong pangalawang Pangulo. Ooh. Tanging sila at sila lamang ang maaaring makakapagbigay linaw sa usaping ito. Ngunit ano ang naging tugon sa paanyaya ng komiting ito? Maliban kay Atty. Lopez na kasama natin ngayon, tumanggi silang humarap sa komiting ito. Minsan mayroong dumating, pero hindi man lamang nagnasang manumpa na magsabi ng katotohanan. Ang iba pilit nagtatago Si VP Sara. Ayaw nilang ganyan eh. at iniiwasan ng ating pagdinig. Sa halip, iniwan nilang harapin ang mga tanong ng mga career officials, mga lingkod bayan, na based sa sinabi nila nung nakaraang pagdinig, wala silang kinalaman o direktang kaalaman sa paggamit ng confidential funds. Alam mo, last hearing pa po, Mr. Chair, ito po ay aking napansin at napakasakit isipin na iniwan ang mga lingkod bayan na ating mga career officials na magpaliwanag ng pondong hindi nila nakita ni hindi nila nagamit. Parang naiwan sa ere ang ating mga career officials na halos buong buhay na nila ay nilaan sa paglilingkod bayan. Ang tanong, bakit? Para para hindi sila madulas. 'Di ba? Nagiging maingat sila in a way na parang nilalabag na nila yung law. 'Di ba? Like yung isa diyan ayaw pang manumpa. Marunong din, 'di ba? Pero nakakainis yung pagmamarunong nila kasi
Sila yung sila yung dati na nanawagan na parang no one is above the law. Tapos ngayon parang ayaw na nilang sumunod sa law. Anak ng teteng, di ba? Ano ang kinakatakutan ng mga opisyal na may direktang kaalaman dito? Hindi ko maiwasang isipin kung ganito ba kababa ang tingin o ang trato ng naturang head of agency sa mga career official sa kanilang ahensya. O di kaya sa tingin ba nila, hindi karapat-dapat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ganon. Nitong Yun yung mas malinaw doon. At the same time, kaya ayaw nilang sabihin kasi I think takot silang makulong. ang pagdinig na tanong ko po sa ating mga panauhin, ating mga career officials, at nandito po sila at sinang-ayunan nila ako, na kahit ano pa ang kanilang pagnanais at pagsisikap na sundin ng mga batas at alituntunin sa tamang paggamit ng pera ng bayan, mananaig pa rin din sa huli ang patnubay at desisyon ng mga nakakataas at sa puntong ito, ang mismong pangalawang pangulo ng ating bansa. Ang bawat piso ng confidential funds, Mr. Chair, ay pera ng bayan. Ang patuloy na pag-iwas at pagtangging humarap sa mga sanay may kinalaman at may tungkulin sa pondong ito, sa komiting ito, ay isang Which is yung mga taong bayan ng mga DDS. Wala na silang paki doon sa 125 million na yun or sa million na yun. Importante sa kami na die hard supporter kami. So, sasamahan namin si VP Sara hanggang dulo. Grabing die hard, diba? Nakakainis. insulto sa mandato nilang maglingkod ng may katapatan. Hindi po biro ang halagang pinag-uusapan natin dito. Tama. Lampas kalahating bilyong piso. Ang 150 million confidential fund ng DepEd, halimbawa, ay tila walang malinaw na plano kung paano ito gagamitin at walang konkretong dokumento o ebidensya kung paano ito ginastos. Kung ginamit ito ayon sa mandato ng DepEd, sana'y nakabili na tayo ng 150,000 na armchair, 3 Tama. milyong libro o 4,286 na laptops para sa Kaso lang yung bulsa nila yung pinapataba nila eh. ating mga guro at mag-aaral. Ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, patuloy ang So pananahimik, patuloy ang pag-iwas, patuloy ang kawalang respeto sa hangarin ng kumiting ito na alamin ng katotohanan. Tama. Sa halip na sagutin ang mga tanong ng sambayanan, mas pinili nilang talikuran ang kanilang sinumpang tungkulin ang pangalaga ng pera ng bayan. Hinikayat ko, Mr. Chair, na kahit minsan hindi natin nakukuha ang mga tanong, ang mga sagot na gusto nating malaman sa ating mga resource person, ay wag ho tayong tumigil, wag ho tayong mapagod hanggang mailabas sa katotohanan at magkaroon ng kasagutan ang mga tanong ng Kodos-kodos sa mga congressman na in-impeach talaga nila si VP Sara. So ramdam ko yung ni sir. Ramdam ko yung pinaglalaban niya talaga di. sambayanan na nanatiling matalim at mariin. Nasa ano po ang confidential funds? Hala. Sino po si Mary Grace Piatos? Hala. At higit sa lahat, sino po ang nagnakaw ng pera ng bayan? Nako. Maraming salamat po. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Bilang Filipino. So I think hatiin natin yun kasi yung mga DDS is ayaw nilang sagutin yun. Nahulog pa. Ayaw nilang sagutin yun kasi yun nga, loyal nga sila kay VP Sara, diba? So bahala sila. Tingnan natin sila pipilitin, mga close-minded na sila. Tingnan nyo dyan sa comment section, may mga DDS na magpuprotekta pa kay VP dyan. Diba? Na same-same lang yung nila, men. Same-same lang yung pinaglalaban nila na imbis na imbestigahan si VP Sara na nandyan na nga, di ba? Meron na nga mga ebidensya. May mga basihan na nga. Ang gusto pa nila, imbestigahan din daw yung ibang tao na may mga confidential funds. Meron na nga diyang ebidensya, di ba? Ano, lalaktawan yan? Pupunta sila doon sa hahanapin pa. Why not? Unahin natin si VP Sara and then after that, yung iba naman, suggest kayo, di ba? Kung sino yung iimbestigahan. Ganun lang. Hindi yung lalaktawan talaga. Like, parang inaamin nyo na rin kasi na parang totoo nga yung 125 million ni VP Sara. Which is kinukompare nyo pa sa iba na yung iba daw 10 billion. So parang anong explanation nyo dyan? Mas better pa kay VP Sara kasi 125 million lang. Yung sa iba billion-billion. Anong pinagkaiba nun? Still nagnakaw pa rin yun. Di ba? Kaya pinipilit talaga nila yung pagiging diehard nila eh. So anyways, yun lang naman. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, tawag dyan, House of Representative Party din sa kanila. And syempre, kodo sa mga congressman natin ano talaga, ginagawa talaga nila yung best nila para mahanap yung yung pera na nawala or nanakaw, di ba? So, yan lang naman. Siyempre, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kayo, ano masasabi nyo dun?
based sa mga sagot ni Attorney Zuleika. 'Di ba? Tapos yung si Attorney Sanchez din, medyo ano din siya, kayo ba? Do you think wala ba talaga siyang kinalaman or meron katiting, 'di ba? Tapos yun nga sa Big Three, so sa parang mga big bosses, sa mga most guilty talaga. Yan nga, kasali si Zuleika doon. So kayo men, since napanood nyo naman, 'di ba? Iba din talaga no kapag abogado. I think may reason kung bakit siya kinuha ni BP Sara. Siguro nakitaan siya ng potential ni BP Sara, di ba? Na up until now is parang medyo nadidelay pa rin talaga, or yung sagot niya is sobrang tipid pa rin talaga. Like, hindi siya ganun ka basta-bastang mapakanta. So parang may loyalty talaga. Sobrang loyal ba. Kaya nga kung makikita nyo doon sa mga nakaraang video na kung paano protektahan ni BP Sara si Zuleika, na parang pinapalabas pa nila, 'di ba, na si Zuleika pa yung inaapi, 'di ba? Aping-api sila. 'Di ba? Na I mean, nakikisimpatya kasi sa mga tao eh. Hindi man lang sila nagwa-wonder kung ano yun, biglang nagkasakit lang, kakalimutan na lang yung mga ginawa nila. 'Di ba? Biglang kabig na ng simpatya ng masa. Yung masa din naman, ang dali din namang humauto. 'Di ba? Naniniwala agad sa mga ganyang pakulo. Kailan ba tayo dito guys, isa sobrang daming mga inaakusahan, mga pag-guilty na mga under investigation na ng mga tao diyan sa government issue na nagkakasakit. 'Di ba? Kaya nga, ewan ko men, parang ganyang mga nagkakasakit, parang ginagamit na lang nila na excuse eh. Dapat may thorough na investigation dyan, i-check talaga kung nagkasakit ba talagang tunay, di ba? Hindi yung parang bigla-bigla kayo nagkakasakit para lang may excuse kayo na hindi kayo makadalo dyan, hindi kayo magisa, hindi kayo maimbestigahan. Kakainis yung ganyan. Nung mga time na naghahari-harian kayo, nagsisidekwat kayo ng pera, ang lalakas ng loob nyo. Tapos ngayon, kapag singilan na, bigla na kayong magtatapang. Diba? Hindi marunong lumaban ng hindi marunong lumaban ng patas eh. Ay nako. Si talaga dito, si BP Sara talaga. Siya talaga yung Tapos yung mga pinili niya ring tao, mga marunong din. I think same talaga yung nila eh. Same talaga yung mga pattern nila men. Na kapag iimbestigahan na sila, biglang hindi na dadalo, hindi na magpapakita. Kaya pansin nyo, sa panig nila, sa side nila, sobrang daming mga tao na inaakusahan. Buti pa pala si Laila de Lima dati kasi nung inakusahan nila, hindi talaga tumakbo. Hinarap talaga. Nakulong pa yung tao. Pero sa kanila, parang halos sila lahat nagsisitakbuhan eh. Kaya nga, this coming impeachment, if ever matuloy na siya, is I think talaga hindi magpapakita si BP Sara dyan eh. Tapos yung sa ICC naman, yan si Bato, yan si PRRD, I think hindi din yan dadalo. Ngayon pa nga lang si Harry Roque nagtatago na eh. Diba? Si Bantag nagtatago din, si Teves nagtatago din. So parang puro tago sila. Si Kibuloy lang talaga. Ewan ko ba kay Kibuloy. Sanodgad pa naman siya, di ba? So I think hindi niya napastap yung doon, yung pulis doon, di ba? Tago-tago pa siya. Di ba? May pa-request pa si Bato dati na i-pull out nyo na yan ngayon. Ayun, pinaspasan ng pulis. Ayun, nahuli. Tapos biglang atake ng kabila. Hindi daw nahuli ng pulis si Kibuloy. Sumukulo si Kibuloy. May masabi lang talaga. Porket malapit na siyang makita, biglang pinasuko nila. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, since papalapit na nga yung impeachment, which is matagal-tagal nga eh. Gusto nga natin masimulan na agad, di ba? Pero if ever magkakaroon na ng impeachment, I think talaga, may mangyayari dyan na hindi pupunta. Yung mga vloggers nga nila, di ba? Grabe, mga ilan ba yun? 30 plus. Hindi din nagpakita. So parang talaga, parang signature na talaga nila yan na hindi magpakita, di ba? Nakakainis lang ang lalakas loob na gumagawa ng mga ganyan tapos kapag iimbestigahan. Which is mabuti nga sila, di ba?
Kasi ipaparana sa kanila yung yung due process. Di ba? Mas mabuti nga sa kanila, hindi kagaya nung ginawa nila nung sa war on drugs na pinagtutumba nila. Yung iba ng mga sumusuko na ini-encourage pa to fight para lang matuluyan, di ba? Dahil sa reward. Mas unfair yun. Sila ngayon, binibigyan pa nga sila ng chance na dumaan sa due process tapos ayaw pa nila magpakita. Di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. So, again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is the